Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tinoy Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Mga babayan ko, ano muna, disclaimer or ano lang ha. Yung mga maka-Duterte dyan, sige okay, manood kayo. Yung mga anti-Duterte, sige manood din kayo, pero this is channel ko po ito mga babayan ko. If you bash me, sige okay lang po. Kasi ilang taon na lang si Makoy Ang sabi nga ni Congressman Erice, pagkatapos ng termino niya, either dalawang bagay lang mga babayan ko. He will rot in jail or mag-self-exile si Marcos. Siguradong babalikan yan ni Sara Babalikan yan, kaya ewan na lang. Ito, mga babayan ko, kahapon, March 11. So, isang taon na pong wala sa piling niya ang pamilya niya. At yung mga nagmamahal kay Pangulong Duterte po, isa na ako ron, mga babayan ko. Pinagtatanggol pa nga si Marcos yung binoto ko siya. Ang sabi ko nga kay Pangulong Duterte, hindi mo na time si Marcos na presidente. Ginanong ko pa talaga siya. Pero yung ginawa ni Marcos, wala kapatawaran to mga babayan ko. At itong dating PNP chief na to, sana balikan ka ng mga kamag-anak. Sana makulong ka rin. Mali ang ginawa nyo talaga. Hindi ako abogado. Hindi nyo sinunod ang batas. Dapat idinaan mo na sa local courts nga yan granting, may kasalanan nga si Pangulong Duterte sa ginawa niya rito sa Pilipinas. Di umuni ano ba yan? EJK na yan. Wala naman masyadong, wala naman ebidensya. Inutusan ba niya? Wala. Inutil ang gobyerno to. At saka yung Sirimolia, isa pa yan. Ito, ang maalala niya yung, hihilahin ko yan. Ang sabi ni, pangalan nito ni Toring, hihilahin ko yan. Yan. Yabang. Ang yabang Sabagay, aso ng sunod-sunura lang naman yan wala tayong magagawa. Sunod-sunura lang si Tory noon. Pag inutusan nga ito mula sa bangin, tatalon yan Wala, panahon nyo ngayon. Pero, kung sakali man, manalo si BP Sara or hypothetical ulit. Kasi itong admin na to, pilit na mawala si BP Sara. Granting nga okay. May pulong pa at saka baste. At may iba pa. Grabe. Yan ang aeroplano. Hindi, actually napilitan na lang si Pangulong Duterte na sumamay para wala nang gulo mga babayan ko. Narinig nyo, you have to kill me first. Wala magagawa nasa kapangyarihan si Marcos mga babayan ko. At ito pa, ipapakita ko sa inyo, yung sinabi niyang napaka-ingratong Pangulo natin, mga babayan ko. Pinalibing yung tatay. Tapos, ang sabi ni Marcos, continuity. Sandali lang, ano nangyari? Ito mga kaibigan, yung sinabi ni Pangulong Marcos na walang utang na loob, ng budol pa. Tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. So, basta tapos. Ang sabi pa nga niya, alam ko after the arrest ni Pangulong Duterte yan, yung bago mag-eleksyon or after na nanalo tong ingratong Pangulong to,
hindi maaaring pumunta ng ICC rito to investigate, blah, blah, blah. Pwede silang pumunta as a tourist. Yun ang sinabi niya. So, the rest is history. Pinaaresto niya si Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Kahapon nga, today it's March 12. Yesterday is March 11. Ayun, anniversary. Ang daming nakakamiss kay Pangulong Duterte. Sana naman lumakas pa siya kasi 81 years old na yung tao. Mag-81 na I think sa March or sa April. Bago magkatapusan ng March. Tingnan mo, ganun ang ginawa, oh. Walang utang na loob nako. Tadhana na lang ang gaganti sa niya. Ang gaganti sa inyo. Kaya Pangulong Inday, BP Sara, ikaw na bahala, ha. Ikaw na bahala. Ito yung mensahe ni Pangulong Duterte. Yung nasa aeroplano na ata siya o nasa daig na eh. Sandali lang, ha. Sandali. Ito, si Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Maybe nasa daig na siya or nasa ere pa yung aeroplano na tayo nagbayad, mga kababayan ko. Pinakidnap ng sariling gobyerno natin na hindi sinunod ang batas, mga Okay, Apo. Donatory. I think this is something to do with the thing law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga polis, Ako bahala. Military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. Ayun na nga eh. Nagkatotoo sinabi niya. Whatever happened in the past, ako na yung Siya ba't sasagot? nag-front sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. Okay, up. Tinaas ang sweldo ng mga pulis. Yung naging Pangulo si Pangulong Duterte, ang sweldo ng mga pulis noon is 13,000, 15,000. Dinoble po. At yung mga opisyal, sumasahod ang pinakamababang sahod ata niya, kapitan, 50,000. Ang general, mga 100,000. Ganon din sa mga militar. Tapos itong touring, naku, ewan ko, basta, ganon na lang mga babayan ko. Yung naging Pangulo natin, napaka-ingrato walang utang na loob Tinrider pa tayong bumoto sa kanya. Yung mga maka-BBM dyan, sige, okay lang. Karapatan nyo yan siyempre, karapatan ko rin to kung saan akong side, di ba? Kanya-kanya tayong tawag dito, yung kung saan ang stand mo, di doon ka, yung paninindigan mo, kung ano yung pananaw mo, doon ka. Yung kain EBS dyan, okay lang. Wala tayong magagawa Pero, ang panalangin ko lang natin, mga babayan ko kasi mga babayan ko, dalawang buwan pang hihintay natin para kung kakasuhan ba o hindi. Para sa akin, kakasuhan yan si Pangulong Duterte. Politicize na nga ang ICC, mga kababayan ko Wala tayong magagawa shoutout na lang tayo. Maghintay na lang tayo kung kailan ba yun. Mga bago bago mag-Mayo, magdidesisyon na ang ICC. Pero ang prediction ko dyan at nakakarami, kakasuhan si dating Pangulong Duterte, mga babayan ko. Shoutout muna tayo Si Ate Ruby Vlog, Tisay Cherry, Ma'am Shipe, Tugamichi Tigerfish, Shani Mendrano, Sinjin Vlog Official, Ken Russell Pinoy Adventure, Evelyn Official ng Macau, Oxystab, Elisa Deus, Pretty Jane, Barona Vlog, Charis Mons, Mirna, sana hindi na late, Bib, Air Purple ng Singapore, Eldong Dong Rebs ng Hong Kong, Smiley Face Channel, Bet Pilapil, Koki Hero, Missy Rosco, Sherman Joban, Nanay Eva TV, King, Mayang Vlogs, Bayang Gudang, Simple Grace, Inaanak, Emilio Brosas, Doc Judes, Kaligatan TV, Bolano Girl TV, si BGT, Myra T. Sanchez,
Nina Laresma Rosano, Malins Craves, May Loves, Priya Official, Miss Arns, Junito Marinado, Miss Ams, si Ams Vlog, Cecil Bacus, Kapangok Vlog, Daily Food Journey, Clip and Chill, Pasaway Vlog, Mamalin, at saka si Gemalin Pahayahay, mga kababayan ko. Yun lang mga kababayan ko. Kahapon, 1 taon na si Pangulong Duterte na wala sa Pilipinas, pinakidnap ng ating magaling na Pangulo na walang utang na loob. Bukas, itatakal natin itong Friday na to, yung nangyaring one-on-one nila Senador Lacson at si napakagaling na Senador Dorodante Marcoleta. Paki-like, share lang po, paki-subscribe. Salamat po, ingat, bye.